to restore yung regulatory powers ng NFA? Of course, very welcome yan. In fact, si Secretary o DA mismo ang nagpo-push na maibalik yung dalawang mandated function ni NFA na una pa. Una, yung regulatory para ma-check yung presyo, yung quality ng bigas sa palengke. Pangalawa, yung market intervention sa trade function ni NFA na, di ba nung una, merong NFA accredited retailers sa mga palengke. So kung maibabalik yon, mas madaling iikot yung pagbili nila ng palay, gigilingin, itutuyo, gigilingin, ibebenta. Yun ang pagbentahan, bibili uli. So ibig sabihin, mas maraming palay kumpara doon sa nabibili nila ngayon na mabibili. Mas mabilis din yung paglabas. But of course, hindi nila tatanggalin yung kanilang responsibilidad under doon sa buffer stocking. Dadagdagan lang. At ang maganda nga doon, yung kagaya ngayon, kailangan pa nang mag-declare ng food security emergency. Kailangan pa nila makiusap sa LGU para bilhin yung kanilang stocks. Kailangan nila pa pumasok sa FTI. All of this could have been done easily without this unnecessary kung meron silang ganitong inherent function na maibabalik sa kanila. So those are very much welcome, and hopefully maipasa agad. May phone-in question din po ako. Okay. May agri damage na po due to Bising and Southwest Monsoon. Nasa 300K na siya as of Yes, 300,000. yesterday. Pero so far, kahit na ganun, it's not millions we're talking about. May impact na ba siya sa prices ng commodities? Wala pa na. Yung nag-report is Calabarzon pa lang, in particular sa Cavite na rice area. Maliit lang noon, 300,000 na worth ng damage. We're still awaiting yung ibang areas and regions to report to us yung damage na Bising. But kung titingnan natin, hindi naman malawakan yung epekto ni Bising. At in fact, dun sa ibang area ay nakakatulong pa. Dahil nga ngayon ay land prep, planting, kailangan nila ng talagang tubig dun sa lugar. Kung dun, the usual planting season, pag kailangan mo ng land preparation planting, kailangan mo ng maraming tubig kasi kailangan mong i-flood talaga yung palaya. Sir, yung sa agri damage, isa sa mga naapektuhan doon rice. So, ibig sabihin, hindi dapat gamitin ito na reason para magtaas ng presyo. It's very, very small amount. Ilang metric tons lang ba ito? 29. Ano lang yan? Isang kainan lang yan sa ano. Very small amount. Sir, kung sa sugar na lang po. Sir, may bago na po in-import na sugar. Bagong in-approve ang SRA board na sugar import. Sugar order. Actually, 4 yon na sugar order. Pero, pinabasa ko siya, hindi ko pa masyadong makabisado. Cannot, give in. Merong Sir, pero bakit importante na mag-import tayo ng sugar? For yan? Para masigurado natin yung stability ng presyo ng asukal sa panahon na talagang kailan ba yung susunod? September, October, yung susunod na milling season. Para walang magkakaroon ng problema sa presyo. Okay. Bakit ko natabashi? May upcoming regionalization agreements with meat suppliers o wala pa po? Ongoing pa yung mga talks. Pero importante yon in the sense na pag naapektuhan, kasi ngayon, halimbawa sa US, pag mayroong problema ng ASF or bird flu sa isang states, hindi tayo nagbaban ng buong US. State by state yung ating pag-issue ng temporary ban. So other countries are requesting yung ganun. Parang tayo, di ba? Yes. Pag naapektuhan sa ang Visayas area, ang inaasahan natin wag mag-ban sa atin ng buong Pilipinas kundi yung isang area lang na 'yon. So yun yung expect. Ayoko na sugar. na sugar. Asset may growth daw po in terms of aquaculture naman, fishery, particularly sa Ilocos. Ano po yung naging factor
effect na sa market? Growth ng Aquaculture po, sa fisheries. actually, yung mga growth natin sa aquaculture, galing yan sa shrimps, galing yan doon sa mga tilapia, bangus, na importante. Kasi ngayon, hindi na halos gumagalaw yung captured fisheries. Yun yung dilemma ng fishery sector. Kaya napaka-importante yung ginagawa natin na magkaroon ng close fishing season para talaga makarecover kahit papaano yung ating captured fishery. So, yung tinututukan namin, actually ngayon meron kaming bagong project to support aquaculture infrastructure na sa EDB, and at the same time, yun din ang focus ni Secretary. Kaya yung seaweeds, yung mga ang aquaculture fisheries natin, yun ang focus ngayon. And we're happy to note na yung doon sa northern part ng bansa natin, talagang nagre-record ng magandang ano. Halimbawa sa PRDP, sinusuportahan nila yung hatchery ng bangus. Kasi ngayon, nag-i-import pa tayo ng fries ng bangus. Dyan. So, kailangan natin ng matinding infrastructure for aquaculture. Yun yung gusto naming pondohan sa project namin with ADB. Magkano yun, sir? Initially, $250 million. $1 million. Tapos timeline po ng implementation? Next year. Next year, first quarter. Ongoing ngayon yung pagkuha namin ng consultant to do yung study. And in-expect namin after 10 months, mag-start na yung implementation. First quarter. Second quarter. Sir, ano po pala? Na-report kasi, di ba, 2 weeks ago, last week yata, yung bumaba yung benta ng tawilis sa may Taal area. May info ba, sir, kung nag-improve na, wala na ba yung parang tawilis scare? Naglabas na ng parang notice ang BIFAR na safe kumain ng isda galing sa Taal. Even po yung alien fish. Tinfoil barb. Ang sabi ng BIFAR ay patuloy yung coordination nila sa mga LGU saka sa LLDA para doon. May mga data sila nilabas. I-share ko mamaya about do sa tinfoil barb. Wala naman takot, sir, yung mga okay na pa yung business nila doon. Kasi sabi nila, parang humina raw yung benta ng mga Hindi kasi maiwasan na, siyempre, kung binabalitaan na may tinapon doon, kung ang dami no, kung 100 yun, di ba? Pero may nagsasabi naman na yung Taal Lake kasi is very deep, malalim yan. So, hindi rin naman mararating ng papalapit na yung medical leave niya, sir. Meron pa siyang marching order sa inyo, even if he will be closely monitoring yung DA. Ang sabi niya na nakatutok pa rin siya sa DA. Tama yun, he will closely monitor yung developments on the ground. Tuloy lang ang trabaho. Yun ang pinakabilin niya sa amin. Si Yusek Roger Navarro ang magiging officer in charge while he is away. Nasa Hong Kong na siya ngayon. Schedule niya tomorrow. And then, he'll be back on the 24th. At he will join the State of the Nation address of the President. Thank you. Sir, nakapag-submit na ba kayo? May mga accomplishment reports kaya? Yes, nakapag-submit na kami. Pwede po mahingi ka. Okay lang po magkaroon ng soundbite. Ano yung most? Una rito, yung growth ng sector. So, nag-rebound siya noong first quarter. The sector grew by 2.2%. So, malaki yun kumpara doon sa mga nakalipas. So, yun yung isa sa pinakamalaki. Of course, itong nangyari ngayon sa rice sector na ang laki ng contribution niya sa pagbaba ng inflation. Yung ginagawa natin ng mga 20 pesos. So, ilan to sa mga of course, depende sa Malacanang kung how they will treat Sir, this. third po, kahit tatlo lang. Bukod dun sa rice inflation, tapos yung agri-growth, ano po yung third highest accomplishment for the DA? Yung mga reforms na ginawa at saka kita natin, di ba, yung mga smuggling, yung reforms within the bureaucracy.